What's up guys? Welcome to the vlog, Ivan here. And nandito tayo ngayon sa Intramuros. So today is a Sunday and naisip ko pumasyal ulit dito sa Intramuros. It's been a long while since we last visited this place, and the last time na feature natin itong lugar na to I think was 2 years ago pa. So medyo matagal na rin. By the way, nandito ako ngayon sa Plaza Roma and you can see behind me the Manila Cathedral. Yeah, anong oras na ba? It is exactly 10 o'clock AM. And tumutunog ngayon yung kampana. Pero actually, ang goal natin is to feature itong bagong pakulo ng Intramuros. Itong Intramuros Passport. Samahan nyo kung ikutin natin itong Intramuros gamit itong Intramuros Pass kasi it just feels fun na mangolekta ng mga stamps dito sa paligid ng Intramuros. So tara, let's go! We are now on our way to Fort Santiago. Ito yung unang destination dito sa Intramuros Passport na iniikot natin. So tara. So meron na tayo ng first stamp. Anyway, tara, let us explore Fort Santiago. So ito guys, nandito na tayo ngayon sa gate ng Fort Santiago. Actually, I've been there many times already. Hindi ko na mabilang kung ilang beses. Pero samahan niyo pa rin ako. Ikutin natin yung loob. Let's go. So of course, one of the most popular figures na kinulong nga dito sa Fort Santiago would be Dr. Jose Rizal. Kaya marami kayong makikita mga estatwa and memorabilia about him in this place. So guys, we just finished touring here sa Rizal Museum dito sa Fort Santiago. This place is actually very historical kasi dito kinulong si Dr. Jose Rizal. Dito mismo sa building na to, dito nyo makikita yung prison cell niya, pati yung ilang mga artifacts na associated with him. So libre lang naman yung entrance. Dati kasi nung bata ako, naalala ko may bayad yan, pero ngayon libre na siya.
So there guys, we are now done here sa Fort Santiago. So again, itong Fort Santiago, this is a very historical place sa lahat ng phases ng history ng Philippines. Itong Fort Santiago, bahagi nun. Mula sa bago pa dumating yung mga Kastila actually. Kasi it is believed na nandito raw sa location ng Fort Santiago makikita yung small pre-Spanish community ni Raja Sulaiman. And doon nga sa kinatitirikan ng pre-colonial community na yun, itinayo itong Fort Santiago. And then syempre, nung panahon ng Kastila, ito yung command center. Tapos pagdating din ng Amerikano, ginamit din nila itong Fort Santiago. At syempre, panahon ng Hapon, panahon ng gera ng World War II. So if ever na nandito kayo sa Intramuros, huwag nyo talagang palampasin itong Fort Santiago. So tara, let us move on to our next destination sa ating Intramuros passport. So we are now back sa Plaza Roma, sa tapat ng Manila Cathedral. As we follow yung mga stops dito sa Intramuros Pass, syempre sasabayan na rin natin ang ikot dito sa mga interesting sites dito sa Intramuros. And syempre isa nga sa mga pinakamagandang spots to have photos or at least to appreciate the architecture dito sa Plaza de Roma, kasi ito yung main plaza or main square dito sa Intramuros na kung saan makikita niya yung Manila Cathedral, Palacio del Gobernador, pati yung Ayuntamiento. So guys, since it's now 12 o'clock, tanghaling tapat, walang misa syempre. So silipin na rin natin itong Manila Cathedral. Right now, we are walking here sa General Luna Street. Isa ito sa mga main road dito sa Intramuros. And I think it was just last year when this street was opened as pedestrian access only. So for our next stop guys, nandito tayo ngayon sa Museo de Intramuros / Centro de Turismo ng Intramuros. Dito yan sa former site ng San Ignacio Church. Dito pa rin sa Intramuros, of course. So yun yung stops number 2 and 3 dito sa Intramuros Passport. So let's go. So guys, we are now finished here sa Museo de Intramuros and Centro de Turismo. I just can't share with you kung ano yung nasa loob kasi bawal ang video. Pero pag pumasok kayo dito sa loob, makikita nyo yung mga religious items, mga ecclesiastical collection ng Intramuros admin. Tapos doon naman sa Centro de Turismo, you will see yung history ng Intramuros. Bago dumating yung Kastila, during the Spanish regime, hanggang sa panahon ng World War II at saka present time. Now, let us move on to our next stop. Pero by the way, pakita ko lang pala itong harap ng Museo de Intramuros. Tignan nyo. Kung ang kagandahan sa pamamasyal dito sa Intramuros, most of the structures around this place, it follows yung architecture nung panahon ng Kastila. Ayan, like this, itong nasa gilid ko. O, diba? So, it's like traveling back in time. You will be fascinated by the buildings, structures around this area kasi it follows the Spanish colonial architecture.
So ngayon guys, nakarating na tayo dito sa Plaza San Luis Complex and pupuntahan natin yung next stop natin dito sa ating Intramuros Passport Tour, which is yung Casa Manila. So guys, we are now done dito sa Casa Manila. Hindi na ako nakapag-record nung paglabas ko dito kasi bumubuhos yung ulan. Tapos around lunchtime na rin, kaya dumiretso na ako sa Barbara's to have my lunch. So yeah, we're now done here sa Casa Manila and thankfully tapos na rin yung ulan kaya pwede na tayo ulit mag-ikot-ikot dito sa labas. So from here sa Casa Manila, let us now go to San Agustin Church, the UNESCO World Heritage Site. Hey guys, time check, it is now 2:30 p.m. and kakatapos ko lang mag-lunch, kakape muna ako ulit. So nandito ako ngayon sa Los Frailes Cafe. Ito yung cafe ng San Agustin Church. Dati nasa loob to ng museum ng San Agustin, pero nung binuksan na nga itong plaza, hindi na siya parking space kasi ngayon. Yeah, nilipat na rin yung Los Frailes Cafe dito sa labas. So meron na siyang access from here sa outside. I must say, isa to sa mga cool na cafe dito sa Intramuros kasi you get to appreciate, you get to see San Agustin Church. Itong San Agustin Church, syempre, hindi naman siya basta-bastang church lang. This is a UNESCO World Heritage Site, kaya we must be proud of it. Kakape lang muna ako dito habang nagte-take a break. I'll just sip my cold Americano. Siguro lipat ako ng upuan para kita nyo sa likod ko yung San Agustin Church para mas maganda. Ayan. So, kita nyo na sa likod ko ngayon yung San Agustin Church. So for the final stop ng ating tour using the Intramuros Passport, nandito tayo ngayon sa Baluarte de San Diego. So itong Baluarte de San Diego, this is a major section ng walls ng Intramuros. I think nasa southwest corner yata siya ng Intramuros walls. So bukod sa siya, event space, kasi yung garden dito ginagamit for events. Yung mismong section ng wall, yung malaking section ng Baluarte, maganda siya. So let us look at it.
So yun guys, tapos na tayong umikot-ikot dito sa Baluarte de San Diego. Mabilis ang ikot lang kasi ilang beses na rin ako napasok dyan. So it's more of a refresher lang ng bisita dito sa Baluarte de San Diego. Tapos na natin puntahan yung mga lahat ng destinations dito sa Intramuros Passport. Pero hindi pa siya doon nagtatapos kasi yung huling activity dito sa Intramuros Passport, merong free Tranvia ride dito sa paligid ng Intramuros. So, tara, punta na tayo ngayon sa Fort Santiago para maabutan natin yung second trip ng Tranvia Tour. And I am Des of the Tourism Promotions Division here in Intramuros Administration. I'm with Yuri, our intern here, and our driver, Kuya Roland. Let's say hi. So we can start now our tour. Let's go. This Tranvia will actually come close to most of the wall streets here in Intramuros. And as you can see, most of the names of the streets and buildings are inspired by Spanish culture and architecture because the Spaniards were here in the Philippines for 333 years. So we were a colony of Spain for that long. And we are now along Moralia Street. Moralia means walls. So this is the original home of Black Nazarene before it was transferred to Quiapo Church. Because this area of the river is used as a port. So most of those goods will be coming from across the world through the galleon trade. We now turn this corner. This is one of the newest developments here in Intramuros. This is what we call the Pasig River Esplanade. We are now back here at Fort Santiago. To those who have not yet stamped their Fort Santiago in their passport, you can enter here. There's also a free walking tour inside at 4 p.m. So that is it finally. Natapos na natin ang passport tour. I mean, yung Tranvia part ng passport tour natin. So, yan o. Look. That is the Tranvia. So guys, we are now finished dun sa Intramuros Passport. Pero bilang bonus content, gusto ko lang din ipasyal kayo dito sa mismong pader ng Intramuros. Lakad lang tayo. So from here sa Baluarte de San Andres, lakad lang tayo. Sundan lang natin tong pader ng Intramuros. Hanggang makarating tayo sa ano nga bang part ng walls yun? Yung sa tapat ng Mapua. Medyo delix lang maglakad dito lalo na kung bagong ulan kasi medyo madulas yung mga bato, yung mga adobe. Dahil malumot, tapos basa. Ayun, medyo madulas. So, extra careful na lang kung maglalakad kayo dito sa walls ng Intramuros. For some reason, nung estudyante pa ako dito sa PLM, mas preferred kong dumaan dito sa pader kaysa sa kalsada kung sakaling pupunta ako sa City Hall. So, yun, akit lang ako sa Baluarte de San Andres. Tapos, bababa ako sa Baluarte de San Francisco. Ayun. So, doon ako bumababa palabas sa City Hall. So guys, we are finally done sa ating Intramuros tour using the passport. So if you also want to do that, pwede kayong bumili nito in any of the ticketing offices dito sa Intramuros.
It's 350 pesos only for adult lang. I don't know kung meron silang discounted rate para sa mga PWD, senior, tsaka mga bata. Pero yeah, this is 350 for adult rate. So that is it for this video. I hope you enjoyed watching and see you in the next one.